Ako, rektahan ko pong sasabihin sa inyo, sa tingin ko pero hindi ako sigurado. Pero ito yung iniisip ko. Mga Duterte ang mga nasa likod ng mga ito. Sila Chavit Singson nasa likod nitong mga ito. Ulitin ko, no? Sa tingin ko, yan yung mga tao na nasa likod nitong mga ito. No? Pero maaari na mali ako. Kumbaga, yun yung nararamdaman ko. Si Defensor, si Chavit Singson, yung mga Duterte, lahat to yan nangangamba na baka mga makulong. Defensor sa Quarry, si Chavit, yung mga black sand mining na mga kaso sa kanya, ng mga kalugar niya. Di ba? Conflict of interest, lahat to. Kaya mga nag-iingay po. Mga Duterte naman, ayun, hindi makalaya. Si dating Pangulong Duterte. Tapos yung anak, mai-impeach. Yan. Sila ho, mga kababayan. At ako naniniwala din ako doon sa sinabi ni Antonio Trillanes na itong mga ito ay susunod, lalabas at sasabihin kung sino yung mga tao na nasa likod nila at kung magkano yung mga ibinayad sa kanila. Ano po? Pero sa ngayon, tago muna sila. Tago muna sila sa parehas na dahilan na delikado ang kanilang buhay daw. No? Lagi naman nilang ginagamit yan. Pero mahuhuli at makikita yung mga yan. Mga bossing. Kagaya ni Gutesa, hindi naman po forever na pwedeng magtago yun. Ngayon, dumako muna tayo sa ating mga kababayan na nandoon po sa labas ng bansa, na nasa gitnang silangan po, mga bossing. No? Kasi ang sabi ng Vice Presidente natin, mga kababayan, ay, eto daw po, napakadaling magpadala ng eroplano. No? Sa totoo lang, sabi ng ating Vice Presidente. At ang ihinalimbawa niya dito, mga bossing, ay noong panahon daw po ng COVID-19. O eto, alam niyo ba noong COVID-19, maraming stranded na taga Davao City sa Metro Manila. Napakadali, nangontrata kami na commercial airline. No? Tapos, nailikas na yung mga stranded. Sir, mga boss, mga ma'am, mga madam, pagkakaiba po doon, magmask ka during COVID time, no? Kahit papaano, mababawasan na po yung delikado sa buhay mo. Mababawasan na na mai-transfer sa'yo yung COVID. Mas lang takpan mo maghugas ng kamay, okay na, no? Gawin yung mga protocol na sinasabi nung panahon ng pandemya. Wala hong sasalubong na mga missile dun. Wala hong mga sasalubong na mga kapag ka nabangga ng eroplano ninyo, sabog yung eroplano. Iba ho ito, ma'am. No? Ngayon yung panahon na ngayon, na sitwasyon ng ating mga kababayan, doon po sa gitnang silangan, Middle East, sarado ang airport. Madam, tingin ko dapat alam nyo po yun kasi Vice Presidente po kayo. Nalalaman nyo yung mga global news. Sarado ang airport nung mga panahon na yon. Ano po? Lalo na yung doon sa Dubai. Sarado. Bakit? Pinatamaan, kung ano man no? Basta nasalanta yung airport ng Dubai. Wala nung panahon ng COVID, madam, wala pong ganyan. Walang bombahan po. Walang delikado. Wala. Kaya ang hirap pong ikumpara nun, madam. No? Ang hirap ikumpara. Ano sabi nung isang netizen? Totoo naman. Magpadala tayo ng eroplano habang nagliliparan po yung mga drones at missile. No? Ma'am, nung nagbukas po yung mga airport, ilan po ang nailikas na mga kababayan natin, no? Ng gobyerno natin. 299 yung nailikas agad. Inintay lang ho, mga bossing, yung tamang pagkakataon at maging safe yung ating mga kababayan. Hindi pwedeng pabara-bara lang ho.
Ano yung pipilitin mo? Saan mo ilalanding yung eroplano? Saan mo pa bababa? Saan mo pa sasakayin yung mga kababayan natin na sasakay sa gitna? Baka hindi pa yan pumunta ng airport eh. No? Baka sabihin, eto na, nandito na. Yung eroplano ng Pilipinas, ayoko mag-travel. Baka mamaya, sa kalsada pa ako abutan. Madam, gamitin po natin yung utak natin bago tayo magbigay ng mga komentong ganito. Dahil po, sa totoo lang ho mga kababayan, ang pinakamadaling i-debunk po mga bossing, Chief Amo Sir, Vice Presidente. No? Ang Vice Presidente, mga bossing. Kasi parang kung pagka nanood tayo ng kanilang mga press conference, pag nanood tayo ng mga interview, lutang moment eh. Laging ganun eh. Laging napakalayo nung kanyang mga sinasabi at nung kanyang mga idinidiscuss ho. Diba? Confidential fund time. Ang maririnig natin, nai-imagine niya na pugutan ng ulo o putulan ng ulo ang presidente natin. Di po ba? Pero madam, dahil nga po, sabi nyo, napakadali daw po o napakadali magpadala ng mga eroplano doon sa lugar na yon, sa Middle East, eto, hinihintay na po kayo ng ating kababayan. Duterte, nasaan ka na? Oh, Tumutunog na yung sirena dito ngayon. tumutunog na daw yung sirena doon. Kasi ano daw yung eroplano. Paano mo napapadala yung eroplano dyan? Sarado yung mga paliparan. Tapos ayun, nagliliparan din po. Paano putik na yan? Siguro yung piloto, mga kababayan, kung ano yung piloto doon sa mga Voltes 5 na mga napapanood natin, gumaganon-ganon Di ba? Umiiwas din doon sa baka walang piloto na mag-drive din mga kababayan, papunta doon sa gustong puntahan sa sinasabi ng Vice Presidente. Diyos ko. Ito po, siya yata yung susunod daw, sabi ng mga DDS, na magiging natin, presidente sa 2028. Hindi, di ba sabi mo, madali lang naman magpadala ng eroplano. Maya-maya lang sasabog na naman yung missile dito, Day. Wasan ka na, Day, Sarah? Di ba sabi Sa ngayon pa lang nakikita na natin yung kanyang mga desisyon, yung kanyang mga pagmamagaling. Hindi ho ba mas mukhang delikado ang bayang Pilipinas kapag si Sara Duterte ang naging presidente?